ay nasa ikatlong module na ng ating aralin para sa markahang ito. Simulan natin ang module na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng ilang mga katanungan sa paunang pagsusulit. Handa ka na ba? Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod. Una, ibinibigay ng isipan ang katwiran upang maimpluwensyahan ang kilos-loob. Ang sagot ay tama. Pangalawa, pagmamahal ang nagtutulak sa tao upang siya ay tumulong at maglingkod sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Ang tamang sagot ay tama. Pangatlo, ang tunay na kalayaan ay nag-ugat sa paghahanap at pagsasabuhay ng katotohanan. Ang konseptong ito ay tama. Pang-apat, ang pagiging bulag ng isipan sa mga pagpapahalaga ng kilos-loob ang siyang nagtutulak sa tao na magmahal at maglingkod sa kapwa. Ang pahayag naman na ito ay mali. Panghuling katanungan, ang paghahanap sa katotohanan at paglilingkod ng may pagmamahal sa kabutihan ang siyang tunay na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob. Ang sagot ay tama. Ilan ang nakuha mong marka? Huwag kang mag-alala kung ito ay mababa. Subalit, inaasahan ko na masasagot mo na ito ng tama matapos pag-aralan ng aralin. Natatandaan mo pa ba ang iyong huling aralin? Halina't balikan muna natin ito. Tingnan natin kung maaalala mo pa ang mga ito. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pick-to-word, kung saan, sa tulong ng mga larawan, isaayos ang mga halo letra upang mabuo ang mga salitang may kaugnayan sa mga araling na talakay. Ano kaya ang salitang ito? Ang sagot ay isip. Pangalawa, ang salitang ito ay kilos-loob. Pangatlo, ang sagot ay pagpapasya. Pang-apat, ang tamang salita ay pandemic. Ano naman kaya itong panghuling salita?
Tama! Ang sagot ay kabutihan. Tama ba ang mga nabuo mong salita? Mahusay kung ito ay nabuo mo ng tama. Ngayon ay simulan na natin ang ating panibagong aralin. Papaksain natin ang mga angkop na paggamit ng isip at kilos loob. Simulan natin ang araling ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga larawan. Ano ang iyong nakikita sa larawan? Ano naman ang iyong naiisip sa ipinapakita ng larawan? Likas na naiiba ang tao sa hayop dahil ito ay nagtataglay ng isip at kilos loob. Dahil sa mga katangiang taglay nito kung kaya't ang mga kilos nito ay inaasahang makatwiran at naaayon sa katotohanan. Ano naman ang iyong nakikita sa ikalawang larawan? Anong mga katangian ng tao ang ipinapakita sa larawang ito? Ang tao ay likas na mabuti dahil sa ito ay umiiral na nagmamahal. Ang kakayahan nitong magmahal ang nagtutulak sa kanya upang ito ay tumulong at maglingkod sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Noong ika'y nasa ikapitong baitang pa lamang, ay nabatid mo na ikaw ay obra maestra ng Diyos, kung kaya't ikaw ay nagtataglay ng mga kakayahang espesyal o pambihira. Ang taglay mo na isip at kilos loob ang siyang nagpapatingkad sa iyo bilang isang hiwalay at natatanging nilalang. Dahil sa isip o intellect at kilos loob o will, kung kaya't hindi kagaya ng hayop, ay inaasahan ang pagiging katangi-tangi ng iyong mga kilos sa lahat ng pagkakataon. Upang higit mong maunawaan at mabigyang kabuluhan ng iyong mga kilos at pasya, ngayon ay isa-isahin natin ang mga angkop na gamit ng isip at kilos loob. Ang kakayahang mabigyang katwiran at kahulugan ang mga bagay at pangyayari sa paligid ay ilan lamang sa katangiang taglay ng isip. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng isip, higit na pinagtitibay nito ang kakayahan ng tao upang ito ay matuto, umunawa, manaliksik, magsuri, mag-alaala, at magnilay. Mahalaga ang mga pagkilos na ito sa pagkamit ng pinakamataas na layunin ng isip, ang katotohanan. Sa pamamagitan naman ng kilos loob, tayo ay maaaring gumusto, magpasya, kumilos ng malaya, at magmahal. Ang mga pagkilos na ito ay ginagabayan ng isip upang makamit ang pinakamataas na layunin nito, ang kabutihan. Sa makatuwid, ibinibigay ng isip ang katwiran upang maimpluwensyahan ang kilos loob. Nangangahulugan ito na ang kakahinatnan ng mga pagpapasya at pagkilos na ating ginagawa ay nakasalalay sa kung paano natin ginamit ang taglay nating isip at kilos loob. Ilan pa sa dapat mong tandaan kaugnay sa wastong paggamit ng isip at kilos loob ay: una, dahil sa isip at kilos loob, kung kaya't magagawa ng tao na pigilan ang kanyang mga pandama at emosyon at mailagay ang mga ito sa tamang direksyon. Pangalawa, ibinibigay ng isipan ang kaalaman upang maimpluwensyahan ang kilos loob. Dahil dito, mahalagang malinang ang isipan upang ito ay hindi maging bulag sa katotohanan. Pangatlo, ang pagiging bulag ng isipan sa katotohanan ay maaaring magdulot ng mga kilos na hindi naaayon sa mga pagpapahalagang moral. Pang-apat, kasabay ng pagpapaunlad ng isipan ay inaasahan rin ang pagkatuto ng kilos loob. Kung kaya't, habang lumalawak ang kaalaman at karunungang natutuklasan ng isipan,
ay inaasahan din na ito ay naipapamalas ng mapanagutan sa realidad ng buhay. At ang huli, ang paghahanap sa katotohanan at maglingkod ng may pagmamahal at pagpapahalaga sa kabutihan ay ang tunay na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Ngayong nabatid mo na ang mga angkop na gamit ng isip at kilos loob, kung kaya't inaasahan na ang mga katangiang ito ay iyong maipapamalas sa realidad ng buhay bilang palatandaan ng iyong pagkatuto. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano ang iyong natutunan sa aralin. Bilang pagbubuod sa ating naging aralin, narito ang talaan sa kung paano mo nararapat gamitin ang taglay mong isip at kilos loob. Ngayong nalaman mo na ang wastong paggamit ng isip at kilos loob, bakit naman kaya mahalagang gamitin ito ng wasto? Mahalagang gamitin ng wasto ang taglay nating isip at kilos loob upang tayo ay makaiwas sa anumang kapahamakan o makasakit ng ating kapwa. Dapat mo ring tandaan na sa pamamagitan ng wastong paggamit ng isip at kilos loob lamang maaaring makamtan ng tao ang katotohanan at ang kabutihan. Bilang pagwawakas, ay iiwanan ko sa iyo ang mensaheng kaugnay ng ating naging aralin. Tandaan na ang katotohanan at kabutihan ay masusumpungan, wastong paggamit ng isip at kilos loob ang kailangan. Kaloob na talino't kalayaan sa pagmamahal at paglilingkod lang dapat ilaan. Naway, iyong maipamalas sa mabuti ang iyong mga natutunan sa araling ito. Hanggang sa muli, paalam!